Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay pag-uusapan at balikan natin itong si Jem Magalansa kasi kahapon is officially, finally, pinakawalan na po at pinayagan na meron ng green signal dito sa PNVF at sa PVL na pwede nang maglaro itong mga Alas players dito sa kanya-kanyang club team. But unfortunately, sad to say is hindi pa po naglaro itong si Jem Magalansa, which is ito yung ine-expect at talagang inaasahan ng mga tao na makita nila finally itong si Galansa na maglaro dito sa kanyang club team. Okay, so hindi pa po naglaro itong si Galansa at samot-saring mga reaction itong nakikita at nababasa natin online. Merong mga nagsasabi doon na ang sinasabi is pwedeng hindi na muna maglaro itong si Galansa kasi baka masira daw ang momentum ng Creamline at the same time yung set plan. Okay, at itong kanilang game plan kumbaga at itong chemistry mo especially na ngayon is nasa good standing itong Creamline at maganda yung road na tinatahak ng Smasher. Okay, and on the other hand naman meron namang mga nagsasabi na kung saan ang sinasabi ng mga netizen ay gusto na nila and actually pinipilit ng kanila na maglaro itong si Galansa dito sa kanyang kupunan kasi matagal na din na panahon na hindi na nakita itong kailang hinahangaan na player na maglaro dito sa CCS. Okay, so magbibigay tayo ng ating reaction mga kapolitika dito sa mga sinasabi ng netizen na kung saan is dapat nang maglaro itong si Galansa, and on the other side naman is sinasabi nila na baka masira itong chemistry ng pink team. Okay, but bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest valuable issue. So kahapon mga kapolitika is meron na pong announcement. Nag-announce na po itong PVL, itong head na si Ricky Palo, na ang sinasabi niya is okay na meron ng go signal na maglaro itong mga Alas players dito sa kanya-kanyang club team. And in fact, nakapaglaro na nga itong si Don Macandili at the same time itong si Vanny Gandler, which is medyo late lang pinasok itong si Vanny Gandler, which is isa rin yun sa mga pinaka main reason mga kapolitika na natalo itong signal. Okay, but itong pag-uusapan natin ngayon is itong mga sinasabi ng mga netizen kasi dating di ba nagkaroon tayo ng vlog dito na dapat nang paglaruin talaga itong si Jem Magalansa at nagbigay nga tayo doon ng tip at ng ating suggestion sa mga tao paano ba mapipilitan itong PVL na paglaruin itong mga players sa Team Alas. And parang dininig mga kapolitika yung ating mga panawagan na paglaruin itong mga players ng Team Alas dito sa kanya-kanyang club team, but hindi pa nga nakapaglaro itong si Jem Magalansa kasi ang sabi doon ni Ricky Palo ay na-late daw itong si Jem Magalansa. So and siguro nagdadalawang isip rin itong si Galansa kasi maganda yung ipinapakitang performance ngayon at yung statistics ng Creamline ay talagang pasok doon sa championship. Okay, and talagang ine-expect nga na magka-grand slam itong CCS hopefully. Okay, sa Webes po ang maging final mga kapolitika. It's either itong signal pa rin ang kanilang makalaban or itong Kurashiki. So nasa dalawang team lang na ito ang posibilidad na makalaban ng Creamline o Smasher sa final kasi ang Creamline is sigurado namang pasok dito sa final round. Now ngayon mga kapolitika, si Jem Magalansa ay medyo matagal na rin na mahinga dito sa kanyang club team dahil nga dito sa kanyang national commitment. Okay, and masasabi natin dito sa kung saan ang sinasabi ng iba na baka daw masira itong chemistry ng Creamline ko Smasher, and merong point itong mga tao nagsabi na baka masira itong chemistry ng Creamline. So naniniwala at nag-agree ako dito mga kapolitika kasi most especially na iba po ang setter doon sa national team at the same time iba rin ang setter dito sa CCS. So kanya-kanyang diskarte yan, kanya-kanyang art yan kumbaga. Okay, kasi itong playing setter is an art. Okay, so yung setter siya yung puso at utak talaga ng kupunan. So iba yung setter doon, baka magkaroon ng confusion at magkakaroon ng napakaraming miscommunication dito mga kapolitika. Okay, even though itong si Galansa is flexible naman yan kasi nga dahil sa kanyang karanasan, malawak yung kanyang karanasan at matagal naglalaro ng ng volleyball and talagang ito na yung kanyang profesyon. So flexible yan, kumbaga kahit sinong setter pa yun ay pwedeng-pwede at pasok itong si Galansa.
Okay, but on the other hand naman is meron ng mga pangamba itong mga tao na baka itong mga players ngayon ng Creamline na nagpe-perform, especially itong sila Gumabaw, itong sila Burned Pawns ay baka mabangko naman or mabench naman. So kumbaga magkakalituhan kung sino ba yung bibigyan ng MVP, sino ba yung bibigyan ng award. Ngayon is yung talagang yung every players ito ng Creamline ay talagang on point. Okay, dito sa kanilang road na sino ba yung bibigyan ng best opposite spiker, or the other way around is baka nga magkaroon ng Hakot Award itong Creamline kasi nga babawi itong PVL dahil doon sa naunang resulta na kung saan is binatikos at talagang inulan ng negatibong reaksyon itong PVL dahil doon sa mga sinasabi ng mga supporters na undeserving daw yung mga nanalo dito sa awarding ceremony. So ang masasabi ko dito is merong point itong mga sinasabi ng tao na kung saan is baka masira yung chemistry. So agree tayo dito na kung saan is wag muna na paglaruin itong si Jem Magalansa. Maybe pwede siya i-substitute kung halimbawa off itong laro nila Burned Pawns, pwede siya siguro maging substitute or second player lang, hindi siya muna isasaldo sa first 6 kasi proven and tested naman itong performance ng first 6. So bakit pa hahanap ng ibang option kumbaga. Okay, so ito yung ating pinupunto dito mga kapolitika. So okay tayo na ito munang ngayon na on point yung mga players. So tuloy-tuloy na lang yung magiging first 6 ni Coach Sherwin. So ito yung ating personal na pananaw dito mga kapolitika. Okay, at ang sinasabi naman ng iba na gusto na nilang paglaruin itong si Jem Magalansa. Okay, kasi ito ay sa mga trainings naman kasi yan, kinakailangan sinasabi nga ni Coach Sherwin na meron silang sistema, meron silang set plan dito sa mga players, kumbaga may mga position. So okay sana kung siguro weeks pa yung pagitan ng paglalaro ni Galansa dito sa kanyang team bago yung match nila with the other teams. Ngayon kasi wala na pong panahon para sa mga adjustments, para sa mga training. So siguro mga kapolitika ngayon is dapat magkaroon tayo ng malawak na pangunawa siguro at pasensya muna dito na kung saan is okay lang na hindi makapaglaro itong si Galansa kasi parang kumbaga is give chance to others naman. Wala naman ang dapat patunayan itong si Galansa kasi ilang beses siyang naging MVP, samot-saring award na talagang Hakot Award itong si Galansa dati sa kanyang kupunan dito sa Creamline kasi nga dahil sa ipinamalas na galing at talagang ilang beses siya naging MVP. Okay, so dito is makikita natin na para sa atin is meron tayong suggestion na okay na tayo dito sa first 6 lagi ni Coach Sherwin. Kumbaga itong mga naman ang magsa-shine ngayon, itong mga players dati na kung saan is nasa bench player lang or madalang nabibigyan ng opportunity makapaglaro sa loob ng court. Okay, so bigyan natin ng chance itong kanilang mga baguhang mga players at the same time para ma-develop rin sila. Okay, kasi hindi naman forever nga itong sila Valdez, sila Galansa, hindi naman forever na nasa Creamline sila. Meron panahon yan na kung saan is magretiro talaga sila at kinakailangan ng mga bagong generation na usbong para dito ipapalit sa mga star players ng Creamline Coast Smasher kasi the best way na i-train up itong mga baguhang mga players is ngayon na po. So hindi pwede nga sa mga susunod na araw kasi ito na po yung kailang training ground. Okay, and sa nakikita ko rin dito is siguro ngayon is siguro itong sistema ng Creamline is nag-work pa sa ngayon, but nakikita natin yan mga kapolitika na pinag-aral na rin sila ng ibang mga teams, pinag-aaralan sila ng ibang mga coaches paano ba maglaro itong mga players sila at ano ba yung mga strategy na ginagawa. Okay, so ito rin dapat ang makita dito ng Creamline at ma-preempt nila. Okay, so makikita nila ahead of time na itong ibang mga teams ay pinag-aaral na sila. So ang point dito is dapat magkaroon na rin sila ng plan B. Okay, so ito yung naging update natin tungkol dito kay Jem Magalansa sa mga kapolitika at natalakay natin itong mga samot-saring reaksyon ngayon ng mga tao na kung saan pinag-uusapan itong si Galansa kung dapat na nga ba pinipilit ng mga tao na sumampa na dito sa Creamline Coast Smasher. So payag ba kayo na sumali na itong si Galansa dito sa Creamline or wag muna para hindi masira itong momentum or chemistry ng CCS? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.